Okay, so mga ka-amazing, welcome to Basketball World by PBA Moto Club. So of course, trending ngayon sa basketball world, yung kapwa basketball player natin. Of course, pag PBA player kasi, relevant yung opinion mo, Jay. For me, ako, sa lahat ng mga tao dito sa Pilipinas, your opinion matters. Dahil you're MVP, you're a well-known basketball player dito sa Pilipinas. What can you say about what's happening? Kasi nakilala mo to eh. Naalala mo nag-approach sa atin si Jan Amores. You remember that? No, yung game natin sa Binay. Sa New Era, di ba? So lumapit siya sa atin and then you gave him soft-spoken naman siya, no? Yeah, you gave him an advice. So I remember yung sabi mo pa nga, be cool. Ano ba yung mga sinabi mo pa? May sinabi ka eh na ano yung sabi mo? I forgot, man. Tagal na nun eh. Tagal na nun niya. Yun yung incident niya dun sa may sinuntok siya. Nag-trending din siya dun, di ba? So parang ang if I'm not mistaken, ang advice mo sa kanya is to just play and then leave everything outside the court. Tama ba? Yung parang sinabi mo sa kanya na huwag kang magpadala sa init ng ulo and everything. But ngayon nga, dumating sa point na naman na nasa trending situation na naman siya. Sayang kasi nasa PBA ka ni. Sayang yung opportunity. But again, hindi natin alam yung story. As long as may investigation, hindi tayo pwedeng magbigay ng against na pwedeng maging against sa investigation. Tama? But all we can give is yung prayer natin. And we always, lagi natin sinasabi sa PBA Moto Club natin, justice will always prevail. Kung ano yung maging result ng investigation, dun tayo magbe-base. Dun tayo susupport. Tama? So, kay Jan Amores, hopefully, ma-resolve to. Sayang ako kasi naapektuhan ako kasi kapwa basketball player natin eh. May mga probability pwedeng sa atin nangyari. So, ang pagkakaintindi ko kasi, basahin mo yung sabi ni Pran Yu. Meron kasing minessage si Pran Yu, teammate ni Jan Amores. So, sabi ni Pran Yu, Tiago, basahin mo. Abangan ba namin kayo, tas dayo kayo eh. Mali, pero mali din sila. Tsaka di nyo naman nakasama nyo ng tao para husgahan nyo. Okay. So, sabi daw ni Pranyo, inabangan si Jan Amores. Meaning, may probability yung ginawa ni Jan Amores is self-defense. I don't know. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam kung ano yung magiging result ng investigation. But of course, believe naman tayo and maniniwala naman tayo kung ano yung magiging investigation. Kasi may mga ano yan eh, may mga witness, may mga proof, di ba? So, doon tayo mag-rely. So, again, sa PBA Moto Club po, ang opinion namin ay based lang din sa nababasa namin. So, itong sinabi ni Pranyo, hindi rin natin alam kung totoo yan o hindi. Doon po tayo maniniwala sa justice system ng Pilipinas. Okay? Mag-ano ka na lang ng prayer for Jan Amores. Mag-ano lang tayo. Mag-offer tayo ng prayer for what happened sa kapwa basketball player natin. Okay? So, you lead the prayer, Jay. Dear Lord, just like to pray for John. Sana, Lord, na things get cleared up. Hopefully, Lord God, that the truth comes out, Lord. And whatever happens, Lord, may justice be served. And hopefully, Lord, it will be a lesson learned for everyone, Lord, na just help us, Lord, to keep our emotions controlled, Lord God, so that we don't make harsh decisions. But again, Lord, we don't know the situation, we don't know the story, so just praying, Lord, that your will be done in this whole situation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, so lipat na tayo ngayon
of course, nakapagbigay na tayo ng opinion and suggestion and kwentuhan natin dun sa nangyari kay Jan Amores. Lipat tayo kay Joe DeBans. My boy JDB. So, nung una, akala ko it's parang April Fools. Akala ko prank lang. Hindi ako niwala na totoo pala. Kasi nakapollow tayo sa social media ni Joe. And we know Joe is a joker, right? Same kami ng character ni Joe eh. So, akala natin hindi totoo. Biglang all of a sudden, nakasuit up na. Diba? So, dito mo makikita kung sino favorite ni Coach Tim. Hindi, it's kasi for Joe, parang closure ata para sa kanya yun eh. I don't think he ended his career the way he wanted to. Yeah. So, this is a chance for him to parang redo his parang The Last Dance. His last dance. Parang nakita ko sa social media niya, sinabi niya, The Last Dance. Want to know agad. And I think parang may connection din yung decision ni Coach Tim dahil sa nangyari kay Isaac Go. Of course, medyo long-term daw yung injury ni Isaac Go. Hopefully, gumaling agad si Isaac Go. Pero yung decision daw ni Coach Tim na pabalikin si Joe DeBans is because of what happened to Isaac Go. And kailangan niya ng contributor. Pero that's a testament sa hard work ni Joe kasi ilan years siya... 2 and a half. 2 and a half. Oh bro, ang hirap. Hirap yung gagawin niya. Yung 2 years ka hindi naglaro sa PBA tapos babalik ka in the heat of the playoffs. Oh yeah, playoffs pa pala no? Quarterfinals na. Hirap nun So that's a testament sa hard work ni Joe, the way he keeps his body in shape. And hopefully he gets another ring, another championship with Ginebra. Tapos na yung first game. I think 6 minutes siya, 2 points. Sa mga negative na naman yung approach sa social media, mga sinasabi na bakit bumalik ka pa, ganyan-ganyan. Wala ka namang ganyan. Ganyan. So, yung mga negative yung approach nyo sa ginawa ni Joe, I think for me, this is good for Ginebra. I think you know why? You know anong contribution ni Joe bukod sa 2 points niya? Yung hype na pwedeng ibigay ni Joe. Kilala natin si Joe DeBans. Joe DeBans is 12 times champion. Yung experience niya at leadership niya sa locker room, bro. Malaking bagay yun. Say you're playing with you have a young team. It's always good to have veterans on your team, especially someone that's won a lot of championships, that knows the system. Alam niya yung gusto ni Coach Tim. So sometimes di ba may sinasabi yung coach. Pero as a player, you relate to other players more. Diba? Another player can explain it to you better. So that's where Joe comes in. I think he can be that voice to Tim with the players and really help the guys. Hopefully, itong run namin para kami mag-champion. Si Joe, if I'm not mistaken, 12 times championship siya. Lahat ba yun kay Coach Tim? I know, ako alam ko nag-Grand Slam siya kay Magnolia. Pure Foods franchise. Sa Ginebra, I'm not sure. Sa Alaska, nag-champion din yan. So sa 12 niya, I think lahat yun nandun si Coach Tim. So kaya easy sa decision ni Coach Tim. Package deal ata sila eh. Kaya easy sa decision ni Coach Tim na pabalikin si Joe. Coach na siya eh. Coach na sa States, alam ko eh. Nagtitrain si Joe DeBans. Advantage ng pagiging coach sa States, nakakasabay-sabay pa siya ng mga conditioning. Pero alam mo, that's how hard it is to retire. Yeah. No, it's hard, no? Kasi you still want to play kahit... ano yung kanta mo? My mind's telling me no, but my body... No, my mind's telling me yes. Baliktad. But my body's telling me no. So, yung si Joe, intindihan mo yan. Si Joe is 42 years old. I think, di ba? 42? Yeah. So, kaya yan. I think naniniwala ako kaya pa ni Joe. Kaya pa. Yung build niya maganda rin eh. Yeah, he looks in shape, man. Yeah. So, Joe DeBans, good luck. Hopefully, successful yung pagbabalik mo. It's gonna be a good story, man. He came here just to get another ring. Right. Nagbakasyon siya, tapos sabi niya,
Parang gusto kong mag-champion ulit Parang, hindi, may chance. Kaya That's nga. Ginebra. Kaya nga. That's what I'm saying. He just came here for vacation. Tapos pagbalik niya sa States, may ring na siya. Saka ang ganda ng story. Na may kino-coach sa States ng mga bata. Then, oy, boys, laro lang ako sa Pinas, 1 month lang may championship ring na ako agad. Sana all. Sana all. Ito. Paano pagka sinabi ni Coach Tim na, ay Jay, nakulang ako ng point guard. Can I... Iba naman yung ginagawa niya. You never know. Paano pag binatawagan ni Coach Tim, sabihin ni Coach Tim na, hey, Joe, when I ask for Joe, he come. If I ask for you, will you come? Come on, give me an answer. JJ? Sure. Alright! Okay, Coach Tim. Alam mo na. JJ Alterbrand, 47 years old. Pero yung galawan, parang 30 lang yan. Nakita ko na gumalaw yan. Kita mo. Magcha-champion din kami sa binya namin sa MPBL. I'm good for about 3 minutes. 6 minutes, pwede na. 6 minutes na si Joe eh. Mahaba na yun. Ano pa? Next topic tayo. Of course, tapos na tayo kay Joe. Message mo kay Joe. Joe, good luck, man. Hopefully, you get another ring. I know that's what you do every time. That's what you say to me. Yeah, this is what I do, Jay. So yeah, man, let's get that ring. And good luck, man. Nood tayo live sa finals. Yeah, sana. Alright. Sana may point tayo. Commissioner. Hindi, nag-promise si Commissioner. Sabi ni Commissioner, lahat ng ex-player, ex-PBA, ay dadaan sa special entrance. Hindi na kailangan ng ticket. So, hindi. Nasubukan na natin. Di ba? Remember, nanood tayo nung kalaban nila si Bay Dragon? Oo, pero natandaan na harang tayo ng guard. Bago yung guard. Hindi daw niya alam. Pero pinagalitan siya ni Ma'am Goy. Remember? Nawa ako sa kanya. Pinagalitan ni Ma'am Goy. Yeah. So, next topic tayo. Punta tayo ngayon. Talon tayo sa kay Coach Yengia ulit. Of course, lagi natin laman si Coach Yeng. Pasensya na po, Coach Yeng. Ikaw talaga yung laging laman sa Facebook eh. Kami nakarelayan lang kami kung ano yung pumapasok sa algorithm ng Facebook namin. Ang sabi ni Coach Tim, ang sabi ni Coach Yengiao, sinadya daw ni Ian Sanggalang yung pag-poke sa mata ng import niya. Andito ba yan? Search mo. Okay. If you can see, search mo sa YouTube, Fuller Poke Eyes. So, sabi ni Coach Yeng, sinadya? Sinadya daw. Ikaw makakapag-decide kung sinadya ba talaga o hindi. Eye poke. Oo. So, yan. Ang problema, hindi na daw makakita si Fuller. Oo, yan o. Bulag daw yung kabilang mata. Ayan o. Sinadya ba? Hindi, ako. Ikaw, yung movement na ganun. Sige, pause mo. Ikaw, opinion lang to. Sa napanood mo. Ikaw ba, kapwa player mo, tutusukin mo yung mata? Pinanood daw ng Rain or Shine, pinagreklamo daw sila, sinadya daw. Ayan. Trajectory. Nakaganon siya eh. Okay, so... Tignan mo yung hindi niya nakita. Tignan mo yung ano niyan sa replay Nakaganon siya eh. Hindi niya naman, unless, sobrang galing niya naman. Kung sadya yun. So nga, ano ang base mo? Wait lang, Isa pa, itong angulo na to, sa taas yan. Yan o. Kaya nga, yung... I don't know, it doesn't... Ano nga? Parang hindi eh. Okay. So, yun ang... Hindi ka naniniwala sa sinabi ni Coach Yeng na... Ito. Pinalo niya yung bola. Natamaan niya yung bola eh, oo. Yan ang angulo na yan, it looks like it. Pero the angle from Hindi, the top... asan si Coach Yeng nasa likod? Tingnan mo. Pero yung sa top... Okay. So there, napanood na natin. So, mag-decide ka ngayon. I don't know, man. That's tough. Kasi one angle looks like sadya. Yung top angle, it looks like hindi. But knowing... Kasi parang yung momentum niya, pag gumanon nga siya eh. Hindi niya kita eh. Di ba? Naabutan mo si Ian Sanggalang as a player. Yeah. Do you think he's capable of doing
intentionally ipopoke mo yung ice, that's scary. Pag ice yung tinamaan, hindi nga daw makakita ngayon eh. Tsaka, wala naman sa history niya yung ganun eh. Wala. Hindi naman siya yung dirty player, no? I think so, yeah. So, I think si Coach Yeng, of course, this is playoffs. This is emotional lahat. May burst ng mga competition and everything. Yeah, I think pag mahirap ganun niya, mahirap din mag-assume na sinadya mong ipoke yung kalaban mo sa mata. kasi yung momento niya dito yung bola pag ganun siya eh. Oh, ngayon pag tinapi ko, Oh. pag tapi ko ngayon ng bola tapos gusto mong Gaganon mag-acting. ka. Hindi, may acting yan eh. Pag parang, Gaganon. Oo. Yan. so ngayon pag acting na, dumiretso sa mata. Pero, yeah, it's hard to, So, parehas tayo ng Feeling ko ba- hindi tayo naniniwala sa sinabi ni Coach Yeng. baka hindi sa. Okay, pasensya na po Coach Yeng. Based sa kung kami ang magiging sa PBA yung mga technical committee. Kung kami ang technical committee ng PBA, we will deny your accusation. For me, ako, opinion ko po to. Sa'yo din, di ba? So, Yeah, agree tayo parehas. It's hard to say. Kasi mahirap din namang ipagbintangan mo yung player na sinadya niya kasi Unang-una, you have to look at his history. Hindi naman ganun si Ian eh. yeah. Never ko narinig na dirty player si Ian. But again, syempre, kung may advantage ka, kung mapapatanggal niya, si Coach Yeng pwede rin kasing niya yun No, eh. there was no need. They were already up like 60 points. Silang lamang. Tambak sila ng 52 points. Lamang ang Pure Foods dun Kaya sa nga. last game. Kaya nga. So, why would he do that when he's up Hindi, like baka 40 kasi points? pag napatunayang sinadya, matatanggal si Sanggalang for the next game. Hindi ba kasabihin, Pure Foods is up big, right? Yeah. So why would he need to do that to the import? Yun din. Pwede rin. It doesn't make sense. Tama That's what lang. I'm saying. Tama. But, kung wala nang import si Raynor siya, hindi na makakita. Isa na lang yung mata eh. Nick Fury na. Bro, you're up 60. Or you're up. O paano the next game? Wala silang import. Oh, nga, pero as a player, in your mindset, you're not thinking, you're already up big. Pero- your mindset is like, all right, let's just get this game over with. Hindi yung, tirahin natin yung import para hindi makalaro next game. Usually, that's not your mindset. Yeah, hindi tayo ganyan sa basketball world natin. Di ba? So, I don't know. I don't think sinadya ni Ian. Si Fuller ngayon, ano yung decision ngayon ng Rain or Shine? Will they get new import or they gonna stay kahit isa lang yung mata ni Fuller? Depende sa import yun kung kaya niya. Paano ka? Sige nga, try mong takpan nyo sa mata buong game. Oh. Paano? Kaya? Depende sa anong side, no? Yeah, that's hard. Kasi, outside shooter din yun eh. Oh, mahirapan. So I think, ang suggestion ko sa Rain or Shine, get the new import na in order for you to go to the next level. Hirap din yun eh. How can you have an import here in one day that's ready to play? That's Diba? hard, yeah. That is hard. Di ba pwede manghiram sa ibang import, yung mga natanggal na? Sila Hobson, yung mga ganun. Yeah, yung rights nila nasa team pa eh. Unfortunate. No? Ganyan talaga sa playoffs, mga amazing. Kasi, Yeah, that happens, man. It happens. That's di ba? May Same thing sa NBA, yung na-injured si Chris Paul pag nasa finals, laging injured. yes. Diba? I mean, number one sila, unfortunately, dahil sa mangyari. Ano na yung 1-1? 1-1. Okay. So, alright. So, tapos na tayo ngayon sa kay Coach Yeng. Pasensya Coach Yeng, di kami niniwala sa sinasabi mo. 20 minutes na yun, ha? Kakat ko na lang yun. Tapos, punta tayo ngayon sa prediction natin. Ito. Of course, sabi ko nga sa'yo, relevant ang opinion mo. Kaya nga nagka-opinion ka, binash ka dahil sa opinion mo. Kahit di naman nila alam yung totoong story. Punta tayo ngayon sa prediction natin. Okay? Of course, bias ka dito. Bolts Ginebra. Si Ginebra, lagyan mo na dyan sa finals. Huwag nyo na po tanongin to pag Ginebra.